Okay, kinali na. Ayatin po po sa verse number 23. Psalms 31 and verse 23. Psalms 31 and verse number 23. Nakikita po ninyo? Okay, tayo po lahat. Sabi sa Bible, ready? Oh, love the Lord, all ye His saints, for the Lord preserveth the faithful and plentifully rewarded the proud doer. Now, ulitin din po yung the Lord preserveth the faithful. Okay, natin mo? The Lord preserveth the faithful. Now, ngayong gabi, yun ang ating pag-uusapan tungkol sa katapatan. Katapatan. Now, madalas kong pinapagay, pag sinabing faithfulness means what? Diba? Consistency. Alam niyo? Faithfulness means what? Consistency. Tagalog is what? Palagi. Diba? Palagi. Consistent. Amen? Bulan, umaraw, naroon. Palagi siya doon. Diba? And then faithfulness also means what? Continuation. Diba? Una, consistent. Pangalawa, continuation. Nagpapatuloy. Amen? Madaling magpatuloy pag maginhawa. Diba? Madaling magpatuloy pag sagana. Madaling magpatuloy pagka maliwalas ang panahon. Madali. Pero mahirap magpatuloy kapag nahihirapan ka. Amen? Doon susukat ang faithfulness. Hindi sa panahon ng ginhawa. Diba? Nakikinig sa akin? Ang faithfulness ay nasusukat hindi sa panahon ng kaginawahan. Hindi sa panahon ng kahirapan, pagdurusa. Amen? And then pangatlo, faithfulness means, ano yung pangatlo? Concentration. Ang concentration mo ay si Kristo. Nakalipa ko? Consistent siya, may nagpapatuloy siya kasi nakakonsentrate siya kanino? Kay Kristo Jesus. Yun ang faithfulness. Amen, isa? Amen? Now, ngayon, sa talatang nating binasa, may makikita ka na promise of God. Balikin po, Psalms 31, 23, may makikita ka na pangako ang Diyos. Dapat niyo ba? Ano yung pangako ng Diyos niya? Ano yung kanyang pangako? Alright. The Lord preserveth the faithful. Now, anong Tagalog ng preserved? Preserve sa Tagalog is what? Pinananatili. Ilagay ko. Isulit niyo sa Tagalog. Preserved sa Tagalog is what? Pinananatili. Amen? Para yung preserve. Ano ang preserve? Ano gusto mo? Apple. Kahit 100 taon, pwede pa kainin. Sobrang naman. Hindi ko nakakainin mo. Bakit mag-preserve? Ano ba? Ano na-preserve? Pili? Ano pa? Mangga? Ano pa? Alaman? Nene? Kahit 3 taon, preserve, di ba? Pinananatili. Naman ba mo? Ang Diyos ay may kamayan papanatilihin ka. Tapag ka. Ano ba? Di ba? Preserve, pinananatili. Pangalawa, preserve means what? Iingatan. Iingatan or iniingatan. Dali po. Para ito lang. Preserve sa Tagalog ay ito. Una, pinananatili. Pangalawa, iingatan or iniingatan. No, tayo lagi. The Lord preserveth the faithful. Amen? The Lord preserveth the faithful.
faithfulness. Amen? The greatest benefits of faithfulness. Now, ibig ko, kunin niyo po itong gabi, kunin niyo po, ilista niyo, at ibig ko, ituro niyo ito sa iba. Amen? Ito yung pangako ng Diyos. Ano yung kalipago? That He will preserve what? The faithful. Anong tagalog ng preserve? Pinananatili. Ano yung pangalawa? Iingatan niya. Okay? Kung tapat ka. Namanalangin ng Panginoon. Ako po yung samahan. Ako po yung pagbabayan. Kami po lahat, Panginoon po Diyos, na narito po ngayong gabi. I pray tonight, my dear Lord, na ako po ay magsilbing daluin mo lang, kasangkapan mo upang magsilbing abusan ng tubig ng buhay na yung papadaloyin sa akin, patungo sa iyong mga anak. Lord, narito ako, daan na igamitin. Kasangkapan ng Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas, ng boses namin kailangan, ng kapatid ng Panginoon. At ang mga anak, bigyan mo ng unawa, puso malambot para tumanggap ng iyong turo. Hinihiling ko ito dahil ng Diyos. Sa pangalan po ng ating Panginoon Jesus. Amen. The greatest benefits of faithfulness. Now, in Psalms 31, in verse 23, okay? At Bible din naman yan. Ano yung pinaguhitan ko yun sa iyo? Okay, the Lord preserved the faithful. Okay, isa na. Okay, ito yung ang paggamit ng Bible niya, Bible mo yun eh. Diba? Okay, ang Bible, ilang toolbox mo yan. Toolbox mo yan. Na naman ba na, meron kang huhuguting kasangkapan, di ba? Amen? And then, ang lesson mo ay about katapatan. Di ba? At ituturo mo sa mga tuturo mo, pag sinabing tapat, hindi na, pag sinabing tapat, tapat means what? Ano yan? Consistent. Palagi, di ba? Pangalawa, tapat means what? May pagkapatuloy, di ba? Nagpapatuloy siya kahit nahirap ang buhay. Nagpapatuloy siya kahit hindi mo ginawa. Amen? Nagpapatuloy siya bagamat hindi maalibala sa lahat-lahat. Okay, tama, di ba? Ang pinagin ko, okay, ang katapatan ay hindi nasusukat sa panahon maginhawang buhay. Ang katapatan ay nasusukat kahit mahirap ang buhay. Amen? 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 No, just yung pangako. Ano yung pangako? That He will preserve the faithful. Now, ito yung isang matawag na greatest benefits of faithfulness. Ang Diyos ay tapat, hindi niya pababayaan ang taong tapat. Amen? Hindi pababayaan. But let me remind yourself that faithfulness is not a gift. Faithfulness is not a gift. Ano yung ating talata? Okay, ano yung ating talata? Psalms 31:23. Ano yung ating talata? Ngayon, tatandaan natin lagi mo, faithfulness is not a gift. It is not a gift. Alright? Okay? It is a choice. It is a choice of character na magagawa ng lahat. Hindi lahat ay pwede mo gawin. Huwag mong pagpilitan kapag hindi ka talaga gifted. Amen? Tumula ka na lang. Amen? Amen? Ano yung isang declare ba? Mag-declare ka na lang. Mag-declare ka na lang. Okay, hindi lahat pwede kaya gawin. Hindi lahat pwede magturo. Hindi lahat kaya mag-preach. Pero lahat ay pwedeng maging lahat. Tama ko? Lahat. Okay? Okay, faithfulness is not a gift. It is what? It's a choice. It is a choice of content that anyone can do. And is it? Amen? You see? Okay, kung ikaw ay tawag, salamat sa Diyos. Okay? But you are not gifted to be faithful. But you are faithful because you choose to be faithful.
you are given to be faithful, but you are faithful because you what? Because you what? Kasi pinili mo maging tapat ka. Okay? Now, hindi po. Proverbs 20, verse number 6. Pamilaan 20 and verse number 6. Ang taong tapat, bihira yan. Kakaunti yan. Kakaunti yan. Kaya ang Diyos, pag nakatagpo siya ng tapat na Kristiyano, ano yung kanyang pangako? Yung pinaguhitan ko, di ba? Okay. Diba? Okay. Ako ba nyo, ha? Okay naman po. Ano sabi yung talaga? Hindi natin. Pamilaan 20 verse number. Okay. But the faithful man, who will find? Bakit sinabi yung faithful who will find? Bihira kasi. Kaya Diyos, pag nakatagpo ng tapat, anong ginagawa niya? Most men will proclaim everyone his own goodness. Alright? Okay? But the faithful man, you see that? Okay? Pwede magbida yung tao ng kanyang nagagawa, ng kanyang kagalingan. Pwede magbida. Diba? Pero yung tapat, who can find? Bihira eh. Kaya pag nakatagpo siya ng tapat, anong ginagawa niya? Ginagawa, he will preserve. Iingatan niya yung tapat. Nakadi ba ako? Iingatan niya. I-preserve niya kasi rare yan eh. Bihira yan eh. Itatago mo kanya talaga. Iingatan ka niya. Bakit kami ginawa niya sa mga propeta niya? Kay Prophet Jeremiah, pinagtatapatayin, di ba? Inihulog sa balon. Kaya imagine na. Talagang bubulukin doon sa balon ng puro-puro puti na kailangan pang talian siya ng mahabang mga kumot para maihawal na namin siya. Bubulukin talaga eh. Tignan mo, kanina preserve siya. Even Joseph, even Daniel, even Shadrach, Meshach, Abednego, kung hindi sa promise talaga na ibig preserve, patay tahan ng mga tao nito, pero pinakaingatan, bakit merong katapatan? Narinig niya siya? Nakikinig niya sa akin? Faithfulness is not a gift. Ano sabi niya? It is what? It is a choice. It is a choice. Okay. Now, alam ng Diyos na bihira ito. Kaya talagang iniutos na kailangan niyang iutos. Kailangan iutos. No? God command us to be faithful because it is our sinful nature not to be faithful. Amen? Because of our sinful nature, mahirap magtapat. Kaya iniutos pa niya. In 1 Corinthians 4:2, ano yung utos? Ano Corinthians 4:2? Ito mo? Ang bawat kaniwala ay inaasahang maging tapat. Kinakailangan. Ito yan, utos niya. In Revelation 2, verse 13, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Utos niyo. Well, Revelation 2:13. Kasi natin, bago tayo ito. Revelation 2:13. Tama ba? 2:13. Be thou faithful unto death. Nakalabas na? Revelation 2:13. Ready? Hey!
faithful. Number 1. Ano sabi ng talata? The Lord. Ano sabi ng talata? For the Lord preserved the faithful. Number 1. God protect. God protect those who are faithful. Okay? The word preserve means protect. Ano ibig sabihin ng preserve? Protect. Okay? Ano nyo makita? Ano yung unang benepisyo or blessing ng faithfulness? God will protect ang isang Kristiyano matapat. Alright? Yes, you are guaranteed that God will protect you. Sa mga bagay na makakasama sa'yo, sisira sa'yo, wawasak sa'yo, or papatay sa'yo. God will protect the people. Amen? May mga bagay na hindi idudulot ng Lord na mapasa'yo. Dahil ba, iniingatan kayo. May mga tao ilalayoan nyo kayo. Bakit? Kasi nakitang faithful kayo. Kaya kung binuman, huwag nang habulin. Baka makakasama sa'yo, mga barkada mo yan. Nakikinig sa akin. Yan po yun. Ano yan? Mga pangyayari. Amen? Araw-araw, nag-trip si Adam, si Tom, araw-araw. Diba, nagbumulog kayo, araw-araw. Diba? Di sabi ko, salamat na. Diba, may sumbo ba at magbumulog ng ballpen. Pero, hindi pa rin lang, kakasisa na ako. Amen? Kasi yung pala bubulog ng ballpen, may 40 meron ng baril. Anong dapat ng ballpen sa baril? Iba naman isa. God protect those who are faithful. Amen? Sabi mo sa niya, may ginawa niya. Kay Jacob, may ginawa niya. Kay Isaac, kay Abraham, kay Moses. Amen? May ginawa niya kay Pablo. God will protect those who are faithful. Amen niya siya? Nagbukuhan ko ng mga matandang pastor. Sa Murata, sa Pastor Tan, mga kwento nila talaga. Hininga ko sila, alakalan na lang sa pagkatawag sa kanila, sa church nila, iningatan sila. May mga dumarating sa kanilang buhay, yung mga bata-bata, para talagang tinutukso sila. Sabi mo sa Murata, bibilahin ko na ito. Wala, babae tinutupin na. Huwag kayo susunod. Ingatan na po. Then, this na. God will protect those who are faithful. Lalayo ka sa immoralidad. Ilalayo ka sa pagbaksak. Sa mga bagay na sisira sa iyo, wawasak ng pamilya mo, wawasak ng ministro mo. Amen? Pero kailangan na magtapat ka lang talaga. Okay? And then, ituloy mo yung ginagawa mo. Because God promised to preserve or what? Protect you. Tuloy lang ang sumili. Tuloy ang Bible study. Tuloy ang mga ministry mo. Yung choir mo dyan, tuloy mo yung lahat yan. Iingatan ka ng Panginoon. Okay? Faithfulness is always revealed in the most challenging times ng ating buhay. Doon nakikita yan. So God protect, and secondly, God maintains. God maintains. Now, ito yung mga ibig sabihin ng salitang preserve. Una, protect means, preserve means protect, diba? Pangalawa, preserve means maintain. Amen? Pinananatili. Diba? Pinananatili. Those who are faithful. Yung Sunday, yung church na pinuntahan ko, diba, 44 years na. No? Nag-mission si Pastor Hernandez 3 years. Kaya yung ministry niya, totally
47 years. Sabi ko, binabala kita limitin. Kaya, kaso, mahina na ako. Hindi na ako nag-drive eh. Tanda na sa rules. Ewan ko lang. Basta, okay po pwede sa inyo. Kasi, tinilang ko. Bagamat matanda na siya, no? Medyo mahina ng katawan, pero marami pa rin pastor na lumabas. No? At marami siyang pinagdaan ng problema sa church niya. Marami mga nalakas, mga nagka-problema siya sa church, pero naroon pa rin siya. Masigaw siya pa rin. Hindi ba? Eh, bakit? Sa pagkakangako ang Diyos, He will protect, He will preserve, what again? The faithful. And the word preserve is protect. Ano yung pangalawa? Maintain. Amen? Sa loob ng 47 years, na-maintain niya yung kanyang silasing. Amen isa? Mahirap lang, mahirap lang. Mahirap yun. Amen isa? Tignan nyo, talagang madalas, ang naging isa sa loob ng 30 years na tayo. Pero sa loob ng maraming taon, pinagsisikapan natin talaga. Yung tinatawag na perennial revival. Perennial is what? Every services is what? Magsilbing revival. To maintain the zeal, the fire, the faithfulness ng ating mga tao. God maintains those words. Dahil kung hindi ka pasalamat yung ating buhay, nakakadalaw ko sa ibang mga churches, na taon-taon, ang mukha ng mga member ng buhay, iba-iba. Sa King Calvary, magtalat ng ibang taon na, mga mukha ng mga membro, yun pa rin. Hindi sila tumatanda. Amen? Ang mga sabi sa pagtigil natin, sa loob, andun. Kaya ano sabi ng mga pinapasutan, tsaka pinapastor, ito pa rin sila. Ganyan siya. Salamat. Na-maintain ng Panginoon. Amen? Amen? Kaya kung binabanggit, di ba lagi ko nabanggit na huwag yung sasabihin na mabuti nga, nabigyan pa ako, huwag sasabihin nyo. Hindi ikaw ang tayo bakit tayo naman. Okay, amen? Ang Diyos ang nagpe-preserve. Hindi ikaw, hindi ako. God maintain those who are faithful. Alright? Kaya kita mo ang ating laging hamon siya. Be thou faithful. Hanggang kailan? Be thou faithful. Hanggang kailan? Unto death. Hanggang kamatayan. So, hindi lang yung pinananatili ka sa ministry mo, kundi minimaintain din Diyos yung supply. The word maintain also is not supply, di ba? Philippians 4:19, but God will supply all your what? Needs. Di ba? Amen? Okay. God will supply all your needs. Needs, hindi lang rice, hindi lang ulam, hindi lang pera ang susupply, hindi lang damit, kundi what? Kundi what? Ano yung display? Okay. Spiritual strength. Amen? Tsaka physical strength. Amen? Kasama na yung ating health. Giving supply. Kasama na yung ating what? Peace of mind. Amen? Kasama na rin yung ating what? Faithfulness. Kasama na rin dito yung ating what? Patient. Long-suffering. Ano yung isip ko siya? Kasama yun. Kasama yun. Okay? Anong dapat lang natin gawin? Maging tapat lang tayo. Amen? Maging tapat lang tayo. Okay? Dahil kung laging tatandaan, habang kapalapit ang pagdating ng Panginoon, ang sanlibutan ay naging mapangalit. Tama? Nawawala ang pag-ibig sa Diyos, kundi ang umiiral ang pag-ibig sa Kanyang sarili. Amen? Ang sanlibutan, nakita mo talaga nagiging anti-Kristo. Yung spirit of anti-Christ, gumagawa. Imangas ko natin. Madalas walang pasok. Pero pag dito, tsaka mapapasukin.
si Kristo eh. Diba namin? Kung hindi ka tatayo para sa Lord, mawawala ka talaga. Mawawala ka kung hindi ka maninindigan sa ating Panginoon. Lagyan niyo sa isip mo yan. Eh talagang mag-i-stand ka eh. Stand up for Jesus. Thank God sa pangako niya, He will preserve the faithful. Okay? He will protect and He will what? Maintain those who are faithful. Alright? The attack of the enemy ay talagang ibabato sa iyo. But if you are faithful, but if you are faithful to continue to do what's right, okay, makikita mo that God will preserve you from that which what? Trying to destroy or ruin your life. Amen? Siya mag-iingat. Siya mag-maintain. Siya maglalayo sa iyo sa mga bagay-bagay, sa mga bagay, tao, pangyayari, nawawasak ng iyong buhay. God maintains those who are faithful. Alright. Pangatlo, kasama doon sa sukta yung pagkain na rin. Pagkain, damit, nakikinig mo ba kayo? Bahay. Pagkain, damit, bahay. Okay? Pag sinabing damit, kasama na rin dito yung sapatos mo, ha? Nakikinig mo ako? Amen? Kasama na dito yung pustiso mo. Magkakit mo sa bahay. Okay? Yung mga, ano ginagamit sa papaputin? Kasama mo rin yun. Kasama yung bruta. Kasama rin. Kailangan mo yun eh. Para buhay ka. Amen? Hindi mo wala kayo? Kasabay mo yun. Di mo si Elijah. Di ba? Nagtagtuyo. Nagpagiging famine. Amen? Walang bibilhan ng pagkain. Walang bibilhan ng tubig. Paano na nakikita sa akin? Amen? Nakita mo sa loob ng mahabang panahon, umaga at hapon. Ano ba? Sa umaga at hapon, yung mga uwak, dumarating ang dalawang uwak, tinapay at karni. Tama? Tinapay at karni. Amen? Isipin mo yan. Sasawihin mo ng tubig sa baptis. Amen? Nakikita mo ng kanyang-kanyang. Okay. Now, nung pati yung baptis, ano sabi ng Lord? Hindi hinintay ng Panginoon na masakit ang tiyan ng propeta tsaka niya tinawag. No. Nung malapit ng magugutom, okay, Elijah, arise at magtungo ka ng Sarepta sapagkat inutusan ko yung poor widow doon para takanin ka. Nakalimutan ba ako? Hanggang sa umulan, hindi naubos yung harina at mantika. Kumain sila ng sangani. Yan hindi siya? Ano na sila? In Acts 16, verse 14 hanggang 15, si Pablo nagtungo ng Efeso. Wala siyang kilalang sino man. Wala siyang kilala. Okay, Efeso, Macedonia. Wala siyang kilala. Nagpunta lang siya. No? Sa pagkataong tapat. Nakikinig ka sa akin? Amen? Taong tapat. Humayo. Nagtungo ng Macedonia. Wala siyang kilalang tao. Wala siyang kilalang tao. Alright? Ang alam lang niya, tinawag sa Lord to preach the gospel sa Lord ng Macedonia. Now listen, nung malapit ng magabi, kailangan din ang pipilan. Acts 16, 14 hanggang 15. Kailangan mo ba? Ano mo? Talagang nagsusupply yung Lord. Kanyang mini-maintain niya yung kanyang mga tao. Dapat ka lang talaga. Acts 16, 14 hanggang 15. Okay, 13. And on the Sabbath, we went out of the city by the riverside, where prayer was wont to be made, and we sat down and spake under the women which resorted thither. And a certain woman named Lydia, a seller purple of the city of Thyatira, which worshipped God, heard us, whose heart the Lord opened, that she attended unto the thing which
verse 4, and the poor. And when she was baptized, and her household, she besought us, saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and abide there. Ganyan? And she was, o naman, pinigil pa kami na tumpay ko nila sa amin. Nakunin pa? Wala silang tintinahan, wala silang tutulugan, wala silang kakainan. Pero ang Lord, nag-provide ng lahat nilang kailangan. Paliwanag ba? Bakit? Anong meron si Pablo? Meron siya ba? Faithfulness. Siya at ang kanyang mga sabi. Nakagyan mo yan? Amen niya siya? Yes, the Lord preserved the faithful. Preserve is what? Number one is what? Protect. Ano yung pangalawa? Maintain. Okay, hindi kanya pagkukulangin. Hindi kanya pagkukulangin. Kaya nung umaga, may nag-message sa akin, misyonero. Saan ba itong misyonero sa Tierra del Fuego? So, ito. Hirap ako sa Flores. Tierra del Fuego. Pilipino ito. Nagpipresidente ng operasyon. Ang preaching ay Espanyol. Espanyol. Saan ba ito? Hinanap ko yun. Ay, Tierra del Fuego. Argentina. Hindi ako pinapunta. After 8 years, ako po at yung pamilya ko ay umuwi po ng Pilipinas. Pwede po ba akong bumisita sa church mo? Ano nasa mo? Oo. Pwede ba din na? Nakita ko yung lugar na parang squatter. Yung mga membership. Ito mo, tawag na ng Pilipino. Pero nagpunta sa lugar na wala silang kilala. For anong reason? To preach the gospel. Amen? Kaya magtapat ka lang. Magtapat ka lang. Kaya nga, huwag nating iwala yung ating laging hamon sa mga midwanin. Magtapat kayo hanggang kamatayan. Amen, isa? Amen? Pangatlong bago. Una, God protect those who are faithful. Pangalawa, God maintain. Maintain means supply one's need, di ba? Maintain means what? Ano siya maintain? To supply one's need. Alright? Okay. Base sa kanyang pangako that He will supply all your needs. Amen? Kaya huwag ka na mag-worry. Huwag kang mag-worry about bukas. Sapagat nangako na ang Diyos that He will supply. Amen? He will maintain. He will supply your needs. Ang kailangan lang, be thou faithful. Be thou faithful. Pangatlo, 1 Peter 5:7. Ano ito po? 1 Peter 5:7. Alright. Anong sabi ng unang Pedro 5:7? Casting all your cares upon Him, for He cared for you. Diba? Ilagak mong lahat ang iyong mga ikinababalisa sapagat ang Diyos ay lubhang nagmamalasakit sa iyo. Okay? Now, pangatlong bagay na ipinapakita. Alright. Na ibig sabihin ng salitang present. God cares. God cares for those who are faithful. Ang Diyos, pinagmamalasakitan niya yung mga taong tapat sa Kanya. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Amen, Mr.? Ano yung tagal ulit ng unang Pedro 5:7? Ilagak mo lahat ang iyong kabalisan sapagat siya ay lubhang nagmamalasakit sa iyo. Pinagmamalasakitan kanya. Pinagmamalasakitan niya yung
Kaya being faithful means God will help you na to carry the load you are carrying. Tutulungan kanyang pasanin yung mga pasanin na bigat. At ang Diyos tapat siya para tulungan kanya. Tulungan din yung kanyang tapat na mga lingkod na makapagpatuloy sa kabila ng mga pasanin niya sa buhay. Okay, doon mo yan makikita. Tapat siya na hindi itutulog na matukso ka, masubo ka ng higit sa iyong makakaya. Paliwanag ba? Paliwanag mo ba? Sapagkat sino ba nagmamalasakit sa iyo? Okay? Kaya ano kailangan lang? Be thou faithful. Be thou faithful. And lastly, Proverbs 3:6. Kawikaan 3:6. Now, pinakita ko sa inyo yung meaning ng preserve. Diba? Na pangako niya sa mga taong tapat. Ano yung meaning ng preserve? Number 1, meaning, ano meaning number 1? Protect. Pangalawa, maintain or supply. No? Ano yung pangatlo? Cares. Okay? Nakita na, kanyang pinagmamalasakitan yung tapat niyang mga lingkod. Ha? Malasakit, ano yung malasakit? Hindi niya idudulot na matukso ka na higit sa iyo makakaya. Kasi pinagmamalasakitan kanya. Kaya sa mga mabigat na papasanin sa buhay, problema sa buhay, hindi kaya pabaya. Bakit? Sapagkat pinagmamalasakitan kanya. Talagang mo lang yun. Ano ang problema ang darating? Makakalagpas ka. Bakit? Sapagkat pinagmamalasakitan kanya. Kaya pangatlo. Okay. Kawikaan 3:6. Okay. Ano sa kinisyo? Yes. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. He shall direct thy paths. No? Okay? The word He, okay, direct is what? Nagkapakita na nakatingin sa sayo. Sinusubaybayan niya yung lakad mo. Iniingatan kanya na para huwag kang maligaw at tahakin mo yung tamang landas ng buhay. Liwanag ba? Ituturo ang iyong lang at kanya, yung salitang kanya, yung Diyos yun eh. God will what? Direct. Ang Diyos, ituturo niya yung landas mong tatahakin. Amen? Paliwanag ba? Paliwanag ba? Yung talatangani, ang kanyang kausap dito, yung faithful. Anong sabi ng Lord sa faithful? Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad o ginagawa. Ina-ambisyon o pinapangarap. Kilalanin mo siya. Okay? Sumangguni ka sa kanya. Alright? At ano kanya pangalan? Kanya ituturo ang iyong landas. Alright? Pang-apat, yes. God looks after those who are faithful. Kanyang tinitignan, kanyang binabantayan, kanyang iniingatan, kanyang ginagabayan yung nakatapat. Paliwanag ba? Paliwanag ba? Kanyang ginagabayan. God person. Na bakit kanyang ginagabayan? Ano sabi ko kanina? Kasi bihira sila. Paliwanag ba? Kasi kakaunti sila. Kaya ang Diyos, He looks after those who are what? Those who are what? Diba? Ang sarap isipin. Kaya na binabantayan ako, iniingatan ako ng Panginoon. Amen? Amen? Sapagkat pinagmamalasakitan mo, minamahal mo yung kanyang gawain. Ay,
Nakikinig ka sa akin? Amen? Minamahal mo, pinagpapalas na yung kanyang gawa. Kaya sabi ko lagi, kahit tatlo lang yung dumadalong bago sa akin, ituloy mo yan. Amen? Ituloy mo yan. Hanggat makakapunta ka, puntaan mo yan. Okay. Okay. Magbasa ka ng Bible, mag-aral ka para sa iyo at sa Lord. Tulungan mo ako na pag nagtulong ko, makakain sila. Mahalagang makita ng Diyos sa inyo. Yes, God looks after those who are faithful. God will put away, God will put away things that will hurt you. And He will make sure your feet ay naroon sa tamang landas. Okay? Sa pag-ibig ng Diyos na manatili kang tapat at huwag kang maligaw. Itong mga nakaraang mga buwan, maraming mga manggagawa ng Lord. Kung hindi nahulog sa tulay ng pagbagsak, nahulog naman sa doctrine ng sovereign grace. Na itong sovereign grace na ito yung election, yung predestination. Sabi ko, wala sanang masama kung wala ka sa election of predestination. Bakit yes, alam ng Diyos kung sino maliligtas, kaya niya alam. Amen? Pero ang mali dito, ang mali dito ay yung salitang, ang dugo ni Jesus ay nabuhos para lamang sa ilan. Hindi para sa lahat ng tao. Okay? Ang paliwanag pa nila, kasi kung yung dugo ni Jesus bumuhos para sa lahat ng tao, lahat ligtas. Paliwanag? Inang kailangan lahat ligtas. Nakunin ba ako? O ngayon, pero lahat ba maliligtas? Anong sagot, Iswa? Lahat ba maliligtas? Anong sagot? Hindi. Paano yung niligtas? Kung nabuhos ang dugo para sa labig, nag-fail ang Panginoon. Kung hindi ka bumuhos sa sinulit, oo nga mo. Nakalimutan mo, ang isang tao katumbas ng kayaman ng mga sinulit. Can you imagine that? Yun ang doctrine ng limited atonement. The word limited is what? Ang dugo ng Kristo ay limited lamang sa ilan. Hindi siya namatay para sa lahat. Namatay siya para lamang sa elect. So, sabihin nila, talagang hinira na maliligtas, ang iba hindi hinira na maliligtas. Nakikinig ka sa akin? So, dahil doon, wala nang sarili. Wala na. Ang kalagat nila, kung yan ay pinili, hindi mo magpuntahan yan, maliligtas pa rin yan. Imagine that. Dahil dito, pag nagturo sila ng gospel, nakikinig ba kayo? Walang invitation. Hindi mo dapat pamunahan ng Diyos. Siya daw ang tumatawag. Maraming nahulog doon. Sa doctrine ng ilan. Pero ano yung ika-apat? Yung last point natin? Ano yung kanyang pangalaw sa faithful? Iniingatan yung faithful na huwag kang mahulog sa maling doctrine. Amen? Para patuloy mo yung tamang turo ng kanyang salita. Okay, yes, you will never fail to stay in God's will for your life. Kung mananatili ka lang naman, tapat. Okay? Manatili lang. Kaya, ang sabi ko rin, iwasan natin yung salamat sa Lord. Nawala iba ako, ito pa rin ako, the very reason kung bakit natin na Iswa, ang Diyos ang nag-preserve sa iyo. Okay?
Ang Diyos ang nagsusupply sa iyo. Amen? Ito mga iba napunta ng CCF, ang iba napunta sa victory. Di ba? Content ka sa taong kapal, God knows after you. Iingatan ka niya para huwag kang mahulog sa mali tulo. Imagine, ang kanilang feel, busog na busog sila kasi naiiyak sila. Kasi hindi nila alam napapakas pala sila ng kanilang napapawagaway. Yung pala emotion na. Salamat. Oh, God, preserve the faithful. Kaya ano dapat ka? Manatili ka tapat. Amen? Be thou faithful hanggang saan? Unto death. Okay? Kaya natin ito ngayon. Panginoon, ipagkaloob mo po ang katapatan